Sa loob ng mahigit 2 dekada, mula 2000 hanggang 2026, ang mundo ay nakasaksi ng sunod-sunod na military interventions, airstrikes, at political pressure mula sa United States sa iba't ibang bansa. Ang mga dahilan na madalas ibinibigay ay counterterrorism, control sa oil resources, at pagpigil sa pagkalat ng nuclear weapons. Ngunit para sa maraming bansa, ang mga operasyong ito ay nagdulot ng malawakang pagkasira ng mga lungsod, ekonomiya at buhay ng mga sibilyan. Sa video na ito, titingnan natin ang mga bansang binomba o naging target ng military operations ng US mula 2000 hanggang 2026, ang mga dahilan sa likod nito, at ang epekto sa milyon-milyong tao. Nagsimula ang pinakamalaking military campaign noong 2001 sa bansang Afghanistan. Matapos ang September 11 attacks kung saan halos 3,000 katao ang namatay sa US, sinimulan ng Washington ang isang malawakang operasyon upang hulihin ang leader ng Al-Qaeda na si Osama bin Laden. Pinuntirya rin ng operasyon ang pamahalaan ng Taliban na umano'y nagbibigay proteksyon sa grupo. Sa loob ng halos 20 taon, libu-libong airstrikes ang isinagawa sa Afghanistan. Ginamit ang mga armas tulad ng Tomahawk cruise missiles, Hellfire missiles mula sa drones, JDAM precision bombs, at B-52 heavy bombers. Sa digmaang ito, tinatayang mahigit 46,000 Afghan civilians ang namatay. Maraming lungsod, ospital, paaralan at kalsada ang nasira. Ang kabuuang gastos ng digmaan sa Afghanistan ay umabot sa mahigit 2 trilyong dolyar. 2 taon matapos nito, nagsimula naman ang invasion sa Iraq noong 2003. Pinangunahan ng administrasyon ni George W. Bush ang operasyon laban sa gobyerno ni Saddam Hussein. Ang pangunahing dahilan na ibinigay ay ang aligasyon na ang Iraq ay may weapons of mass destruction na maaring maging banta sa mundo. Ngunit makalipas ang ilang taon, maraming ulat ang nagsabing walang natagpo ang stockpile ng WMD. Sa invasyon na ito ginamit ang mga armas tulad ng Tomahawk cruise missiles, cluster bombs, precision-guided bombs, at heavy air bombardment. Ang mga lungsod tulad ng Mosul, Fallujah at Baghdad ay dumanas ng matinding labanan. Tinatayang mahigit 200,000 Iraqi civilians ang namatay sa digmaan. Ang pinsala sa ekonomiya at infrastructure ng Iraq ay tinatayang umabot sa mahigit 1 trilyong dolyar. Noong 2014, nagsimula naman ang air campaign sa Syria laban sa extremist group na ISIS. Layunin ng US at mga kaalyado nito na sirain ang mga oil facilities at military camps ng ISIS na ginagamit upang punduhan ang kanilang operasyon. Sa Syria ginamit ang F-16 fighter jets, armed drones, at cruise missiles. Sa mga airstrike na ito, tinatayang mahigit 5,000 civilians ang namatay. Maraming lungsod tulad ng Raqqa ang halos tuluyang nawasak. Sa parehong panahon, nagsagawa rin ng US ng drone war sa Pakistan. Simula 2004, dandang drone strikes ang isinagawa sa mga border region laban sa militant groups. Ang mga strike ay ginamitan ng Predator drones na may Hellfire missiles. Sa mga operasyong ito, tinatayang 2,500 hanggang 3,700 katao ang namatay, kabilang ang ilang sibilyan. Sa Yemen, nagsagawa rin ng US ng mga drone strike laban sa Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. Yung mga operasyon ay isinagawa gamit ang armed drones, guided missiles, at precision bombs. Sa mga strike na ito, tinatayang mahigit 1,000 katao ang namatay. Noong 2011, sumali ang US sa NATO bombing campaign sa Libya laban sa gobyerno ni Muammar Gaddafi. Ang opisyal na layunin ng operasyon ay protektahan ang mga sibilyan sa gitna ng civil war. Ngunit matapos bumagsak ang gobyerno ni Gaddafi, ang Libya ay nahati sa iba't ibang armed factions. Hanggang ngayon, patuloy pa ring nahaharap sa instability ang bansa. Isa pang bansa na nakaranas ng US airstrikes ay ang Somalia. Simula 2007, nagsasagawa ang US ng airstrikes laban sa militant group na Al-Shabaab. Sa mga operasyong ito, tinatayang mahigit 1,500 katao ang namatay. Bukod sa mga bombing campaign, may mga bansa ring nakaranas ng political pressure at sanctions mula sa US. Isa dito ang Venezuela. Ang Venezuela ay may isa sa pinakamalaking oil reserves sa mundo. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng matinding tensyon sa pagitan ng US at ng gobyerno ni Nicolas Maduro. Nagpatupad ang US ng economic sanctions at sumuporta sa political opposition laban sa gobyerno ng Venezuela. Ngayon naman ay ang Iran. Sa loob ng maraming dekada, ang Iran ay nasa gitna ng tensyon dahil sa kanilang nuclear program. Sinasabi ng US at ilang Western countries na maaring gamitin ng Iran ang nuclear technology upang gumawa ng nuclear weapons. Dahil dito, nagkaroon ng sanctions, military buildup at mga airstrikes laban sa ilang military targets ng Iran. Sa mga ulat noong 2026, lumalala ang tensyon sa Middle East habang may mga strike na tumatama sa strategic targets ng Iran.
Ang conflict na ito ay nagdulot ng pagkasira ng infrastructure at pagkamatay ng mga sibilyan. Sa kabuuan, ayon sa iba't ibang research groups, tinatayang mahigit 900,000 katao ang direktang namatay sa mga digmaan na may kinalaman sa War on Terror mula 2001. Kapag isinama ang indirect deaths dahil sa gutom, sakit at pagkasira ng infrastructure, ang bilang ay maaaring umabot sa mahigit 4 milyon. Sa loob ng mahigit 2 dekada, ang mga digmaang ito ay nagbago sa political landscape ng maraming bansa. Para sa ilan, ito ay laban sa terorismo at pagtatanggol sa seguridad. Para naman sa iba, ito ay isang halimbawa ng geopolitical struggle para sa kapangyarihan, resources at impluensya sa mundo. At hanggang nasa gantang tungkay nanatili, ang mga digmong ito ba ay nagdala ng kapayapaan o nagbukas lamang ng mas maraming conflict sa hinaharap?